totoo po bang ang Iglesia ni Cristo lang ang maliligtas pagdating ng paghuhukom? Ayon po yun sa verse na ginagamit po sa amin. Maraming salamat. Salamat po, kapatid na Peter. Nakakalungkot isipin, ang iglesia nyo, topsy-turvy, rocky. Hindi matatag ang foundation. Alam nyo kung bakit. Huwag kayong magagalit. Wala kayong pagsampalataya sa mga orihinal na manuskrito ng Biblia. Kung anong version ang kakapit sa inyo o pinili ng pastor nyo na si Manalo, doon kayo pupunta kahit hindi yon ang nasa orihinal na mga manuskrito. Alam nyo, sa panahon natin, 2,000 taon na tayo mula sa panahon ni Kristo. Ang Biblia nasulat po, unang siglo. Bago matapos ang unang siglo, the first 100 years of the Christian era, naisulat ang huling aklat ng Biblia, ang unang Juan, ikalawang Juan, ikatlong Juan, AD 98. Presumably, siguro pagkatapos ng AD ng 100 AD, namatay na rin si Juan. Ngayon, sa mundo ngayon, mga kapatid, meron pong mga manuscript. Hindi natin sinasabing original ito, pero sila ay closest to the original. Kasi ang mga nagtatranslate noon, wala pang religious interest. Kaya nagtatranslate sila, they translated it from Greek and from Hebrew. Ang ating matitiyak, ang mga translations noon, di kagaya ngayon na nag-translate ang saksi ni Jehovah, lahat ng salitang Diyos at Panginoon, pinalitan nila, puro Jehovah, puro Jehovah. Kaya polluted yung translation ng New World Translation na ginawa ng saksi ni Jehovah. Yung translation ng Katoliko ngayon, iba doon sa translation na kanilang official na ginagamit noong hindi pa sila nagtatranslate. Ang kanilang translation ginagamit dati, ang Latin Vulgate at saka yung Douay Rheims, yun ang official na may nihil obstat at imprimatur na ginagamit ng Iglesia Katolika. Ngayon, meron silang sariling translation, yung Magandang Balita Biblia, at katulong ang mga protestanting nagsali, nagkaroon ng committee, etc. Magkakaiba na ang sinasabi. Ngayon, ang punto ko, kapatid na Peter, kiniklear ko lang sa isip mo, na mali, na kung saan kang translation pumunta, na ligaw sa orihinal. Ako gumagamit ng ibang translation, other doon sa nakagawi ang gamitin, pero tinitiyak ko na yon ay in conformity doon sa mga, kahit hindi original, pero ang tawag mga manuscripts. Meron kasing mga manuscripts tayo ngayon na nag-e-exist sa mundo, 1,700 taon na ang edad, kagaya ng Codex Sinaiticus. Meron tayong manuscript na 2,200 taon na ang edad, kagaya ng mga manuscript sa Dead Sea Scroll. Kasama roon yung libro ni Propeta Isaias. Kaya kung alin yung mga nandun sa mas matatandang translation, mas doon ako umaatras para hanapin yung mas malapit sa panahon ng mga apostol. Ang katunayan, namatay si Juan Apokaliptiko, more or less mga before the end of the first century or after the first century. Mari namatay siya century 101 o 102, 103, pwede, no? Namamatay siya doon sa panahon na yun. Kasi 98 AD, buhay pa siya. Sinulat niya pa yung 1st, 2nd, and 3rd John. May nadiskubre na papyrus, yung P52. Ang edad, ayon sa kanilang pagsusuri, ito ay isinulat 120 to 150 of our common era. Ibig sabihin, napakalapit nito kay Juan. Maaaring 20 taon pa lang namamatay si Juan,
itong fragment na ito na nakita noong 1920. Basahin nga natin ito, kapatid na Daniel. Ito po ang P52, a fragment of the Gospel of John. P52 is the oldest known manuscript fragment of the New Testament. Description, language, Greek, medium papyrus, approximate date 120 to 150 CE. Place of discovery, Egypt. Date of discovery, acquisition 1920. Current location, John Rylands, Library, Manchester, England. Manuscript number, P52. Manuscript family, Alexandrian. Ayan, kung dyan ka pupunta sa mga ganyang antigong mga manuscript, bakit po manuscript? Kasi kamay, nulat ng kamay, mano, sa Kastila, mano, kaya manuscript. Sulat kamay, wala pang printing press nun eh. Ngayon, yung mga manuscript, more or less, mas matatanda yan eh. Actually, ang mga manuscripts, it dates back to 4th century AD, 5th century, 6th century. Pinakamatanda na dyan, 6th century, yung Codex Purpureus Petropolitanus in Greek, 6th century. Alam mo, yung Lamsa version, kailan lang yan eh. Matanda pa si Manalo dyan sa Lamsa version na yan eh. Lagay nga natin kung kailan lumitaw yung Lamsa version, kapatid na Daniel. Ito po, origin of Lamsa, formerly titled the Holy Bible from ancient Eastern manuscripts. The Lamsa Bible, which it is commonly called after its editor, George M. Lamsa, first appeared in 1933. It was derived both Old and New Testaments from the Syriac Peshitta, the Bible used by the Assyrian Church of the East and other Syriac Christian traditions. Lamsa claimed Aramaic primacy against the academic mainstream opinion of the origin of New Testament texts, and thus claimed his translation was superior to texts based on older Greek manuscripts. The Peshitta, like the various English language Bibles, was translated from earlier Greek and Hebrew manuscripts. The New Testament translators of the King James Version, for example, used an edition of Erasmus' Greek Textus Receptus. However, a minority argue for Aramaic primacy of the New Testament text. Marami hindi naniniwala kay Lamsa. Sabi niya, mas ano raw yung kanya. May nag-a-argue ang mga iba tungkol sa primacy ng Aramaic text. Bakit, mga kapatid, Ako sa pagsusuri kasi inukonsider ko lahat ng justice eh. Ba't ka magre-rely sa Eastern manuscript? No? Na yung Lamsa. Merong Greek eh. Ang claim ni Lamsa, tinranslate niya yan from Greek at from Hebrew. Meron tayong existing Hebrew at existing Greek. No? Na nagpapatunay na mali si Lamsa. Kasi kung tinranslate mo yan sa Greek at sa Hebrew, bakit mali ang isinlagay ni Lamsa sa kanyang Biblia na Iglesia ni Cristo? Bakit mali? Kinopya mo pala yan sa mga Greek at sa Hebrew manuscript. Almost all Greek manuscript nagsasabi, Ecclesian Tooteo. Sa 20:28 ng Gawa, karamihan sa Greek manuscript nagsasabi ay yung nakasulat. Ilagay mo nga sa screen. Yan 20:28, ang sabi nila sa Iglesia raw ni Cristo, binili niya ng kanyang sariling dugo. Ang nasa Greek manuscript, Ecclesian Tooteo. No? Iglesia ng Diyos. Hindi Iglesia ni Cristo. Yung nasa Gawa. Kaya kahit tignan mo sa official
Bible ng Katoliko, nakalagay Iglesia ng Diyos din. At sa lahat halos ng mga manuscript, nakalagay Iglesia ng Diyos. Ecclesian to Theo. Pagkatapos ngayon eto si Lamsa at sasabihin, Iglesia ni Cristo. Kung totoo yan, kumopya ka sa mga Greek manuscript, ba't Iglesia ni Cristo inilagay mo? Hindi ka kumopya. Inilagay mo yung sarili mong utak. Ganun yun. Kaya yan ang ikinalulungkot ko, kapatid, sa mga ministro ni Manalo. Hindi sila nagbabatay sa mga manuscripts, yung mga mas malapit sa panahon ng mga apostol at mga Panginoon Kristo. Kung ano yung papabor sa inyo, yun ang kinukuha nyo. Kagaya niyan. Bagay sa akin, hindi lulusot yung chopi na yun na kailangan daw pumasok sa kanyang kawan. Hindi naman sa kawan pinapapasok No? Pinapapasok ni Kristo sa pinto, hindi sa kawan. Mali talaga inaano lang, hinihilot para ang kawan ka-iglesia ni Kristo. Kung ako makakausap mo, ang kawan, iglesia ng Diyos, ayon sa mga manuscript, hindi diyan kay Lamsa. Ba't ngayon kayo nag-ano diyan kay Lamsa, nagsisiksik? Ang totoo, yung sugo niyong unang-unang sugo, na ang sabi sa pasugoy, huling sugo raw si Manalo, hindi naman gumamit ng Lamsa Ang gumamit lang yan si Iranyo Hindi naman turo yan ang sugo nyo No? Wala kayong maipapakitang ebidensya, tinuro ng sugo niya ang Lamsa. Wala pa nga kayong Lamsa nung araw Basahin mo, pasugo, from 19, ang pinakamatandang pasugo meron ako, mga dates back to, siguro mas marami pa nga akong pasugo kaysa sa ibang iglesia ni Manalo nakakalungkot lang, yung iba hindi na nagsusuri, basta galit na lang sa akin. Basta iglesia ni Manalo, dudurugin ang pagkatao mo, sabi nung isang miyembro. Mali pagiging bulag yon. Magbukas tayo ng isip, mga kapatid. Hindi ko mo galit ka sa isang tao, galit ka na, hindi mo napapansinin ang mga katotohanang sinasabi. Ang nasa Biblia, sa mga manuscript, ay Ecclesian to Theo. Hindi Iglesia ni Cristo. Si Manalo hindi gumamit ng Lamsa. No? Wala yan sa mga old na issue ng pasugo yung Lamsa. Kamakailan lang yan lumitaw sa kanila. Kaya para sabihin mo, ang utos pumasok sa kawan dahil merong nagsali na isang, hindi naman sa kawan pinapapasok Basahin natin ang Juan, Kapitulo 10. Ako ang pintuan ng mga tupa. Sabi ng ating Panginoon Kristo. 7. Muli ngang sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. At siya ang pintuan. Saan ka papasok? 19. Ako ang pintuan. Ang sinumang taong pumasok sa akin ay siya'y... Wala naman nakalagay, ang sinuman taong pumasok sa kawan. Wala nun Ako ang pintuan. Ang sinuman taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. Ano mangyayari? At papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Ayan, isa pa yung salin na, isang salin pa yan, nakaduda-duda Papasok at lalabas. Hindi naman ganun Meron ba naman papasok ka kay Kristo at lalabas ka? No? Ang ginagamit na salita doon sa papasok at lalabas ay ang salitang sa Grego, alam mo kapatid, itong ating pag-aaral, hindi naman to karaniwang tinatakil sa mga Bible study Pero ang nakasulat sa Grego, ang sino mang pumasok sa akin, siya'y maliligtas at papasok at lalabas. Ang kahulugan nung itinranslate na lalabas, yung salitang Grego na exerkomai.
exerkomai, to issue. Ayon. Literally or figuratively, to come. Come forth. Magpatuloy. No? Come forth. Pumasok, tas magpatuloy. Yun ang dapat eh. Mali yung pagkakasalin, papasok, lalabas. Although merong kahulugang come out, pero unang-unang salita na ginagamit, ang preferred meaning is to come, tapos forth. No? Tapos, go. Meron ding get out, may escape. Merong go away o merong go forth. Magpatuloy. No? Proceed. Yan ang mga kahulugan no exerkomai sa Biblia. Kaya dapat ang pagkakasalin dyan, ako ang pintuan, sino man pumasok sa akin, siya'y maliligtas. Papasok at magpapatuloy. Wala namang papasok ka. Alam mo na ang pinasok mo'y kaligtasan, nilalabas ka pa. Kaya lang ang paliwanag ni Manalo rito, talagang makabasag bungo. Dahil papasok daw, ang ibig daw sabihin ng papasok, papasok kay Kristo, tapos lalabas, ang lalabas daw sa libingan. Ito ang sabi ni Eduardo Manalo, na tagapamahala ngayon ng Iglesia ni Manalo. Pasugo 1975, page 30 to 31. Pakinggan nyo. Ano ba ang ibig sabihin ng papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan? Saan papasok? Dapat mapuna sa Juan 19 na may dalawang pagpasok. Ang unang pagpasok ay sa iglesia. Ang nakapasok na sa iglesia ay papasok uli. Sa Isaiah 38:10 ay ganito ang ating mababasa. Aking sinabi, sa katanghalian ng aking mga kaarawan ay papasok ako sa mga pintuan ng Syol. Ako'y nabawahan sa nalalabi ng aking mga taon. Saan daw papasok ayon sa Biblia? Sa Syol. Ano ba ang Syol? Sa Bibliang Ingles ay ganito ang isinasaad. I said in the cutting off of my days, I shall go the gates of the grave. Ang Syol ay ang libingan. Kaya saan papasok? Sa libingan. Pagkatapos ay lalabas. Saan naman lalabas? Sa iglesia ba? Hindi. Kung gayon ay saan? Saan manggagaling iyong mga bibigyan ng buhay na walang hanggan? Sa Juan 5:28-29 ay ipinaliliwanag sa atin ng ganito. Huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas. Ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Ang mga pumasok sa libingan o mga nangamatay kay Kristo ay sa libingan lalabas sa pagkabuhay na mag-uli. Yan ang palabo ni Eduardo Manalo. Sabi, kung lalaban ng diskusyon sa akin si Eduardo Manalo ngayon haharapin ko kahit sa kahit sa teleconferencing sa buong mundo no? Wala naman sinabi doon sa 19 na dalawang pasok. Wala nun. Siya lang ang tinan nyo, basahin uli natin yung umpisa nitong lathalang ito. Ano sila? They are polluting the Bible to fit to their wrong interpretation. Ang sabi, ulitin natin kapatid na Daniel. Ano ba ang ibig sabihin ng pagpasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan? Saan papasok? Dapat mapuna sa Juan 19 na may dalawang pagpasok. Nandun yung dalawang pagpasok sa 19. Una'y papasok ka sa iglesia ni Kristo, tapos lalabas ka sa libingan. Ba't ganon? Ba't napunta ron? No? Wala naman sinasabi sa 19 na dalawang pagpasok. Basahin natin uli yung 19 mismo sa Biblia, kapatid na Daniel. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas.
at papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. Paano mo sasabing dalawa ang pagpasok diyan? Pinakita muna ako ang pintuan. Ang sino mang pumasok sa akin, siya'y maliligtas. Papasok at magpapatuloy. Sa pagkakatranslate dito, lalabas eh. Mas tama yung papasok at magpapatuloy. Kung merong origin, meron ngayong disponible. Available. Merong available na salin na ganun ang pagkakatranslate. Meron ka ba dyan? Kasi ang dapat dyan, ako ang pintuan. Sino mang pumasok sa akin, siya'y maliligtas. Papasok at magpapatuloy. No? Pagpasok mo kay Kristo, magpapatuloy ka. Makakasumpong ka ng pastulan. Ayun. So, pagpasok mo kay Kristo, pag nagpatuloy ka, hindi ka lalabas sa Kanya, ay makakasumpong ka ng pastulan. Yung pastulan, spiritual na pastulan yon. Mabubusog ka sa aral ni Kristo pag nakapasok sa Kanya. Spiritual kasi yan eh. Hindi naman yan literal na parang pastulan na tabi ng bundok na punong-puno ng mga damo. Hindi ganon. Ang Kristo, spiritual na pinto. Ang mga tupa naman, spiritual yan, tao yan. Yung kahulugan ng tupa, mga tao yan. Kayong mga tupa ko ay mga tao. Tupa sa aking pastulan. Nasa Ezekiel. Basahin natin ng 34-31. At kayong mga tupa ko na mga tupa sa aking pastulan ay mga tao. At ako'y inyong Diyos, sabi ng Panginoong Diyos. Spiritual meaning ng tupa, mga tao, taong sa Diyos. Si Kristo ang pintuan, papasok ka sa Kanya, at kung magpapatuloy ka, makakasumpong ka ng pastulan. Kaya, papasok at magpapatuloy. Yun ang dapat na pagkakatranslate. Kasi kung ibabatay mo sa original Greek word na ginamit, exergomai, na magpapatuloy, will go forth, will proceed. Ngayon, bakit ko sinasabi ito mga kapatid? Ano kinalaman nito sa tanong ni kapatid na Peter? Kasi nga, ganito, ang Iglesia ni Cristo, kung gumamit ng Biblia, lahat ng salin dala-dala. Kahit na wala sa original yung isinalin doon, kahit yun ay paraphrase lang. Kasi may mga salin, hindi kasing eksakto ng mga manuscripts eh. May mga salin, tinatawag na yung paraphrase version. Pinapalitan yung salita na original para mas madali daw maintindihan, pinapalitan ng translator, which is against God's will. Kasi hindi mo dapat palitan yung gaya ng saksi ni Jehovah. Ang nakalagay sa Biblia iglesia, ecclesia sa Greek. Papalitan mo naman ang kongregasyon. Sino ka para palitan mo yung ginamit mismo na salita ng Panginoon Kristo? Nung sabihin niya yung iglesia, galing sa Ama yung salitang iglesia. No? Ecclesia in Greek. May palitan ba naman ng saksi ni Jehovah ng congregation? Mali. Hindi ganun ang pananaw ko sa Biblia. Kung ano yun talagang sinabi, yun ang dapat mong ilagay. Ang sinabi, Ecclesian Tuoteo. Pinalitan mo ng Iglesia ni Cristo. Yung Ecclesian Tuoteo, ibig sabihin nun, Iglesia ng Diyos. Palitan ba naman ng Iglesia ni Cristo para kumapit sa kanila? Pero ang totoo, kung ating pag-uusapan ito, ang talagang Iglesia, dapat tinatawag sa pangalan ng Diyos o ng may-ari. Kasi doon sa 3:4 ng Hebreo, sabi ng Apostol Pablo, sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, datapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Ang nagtayo, ang gumawa, lumikha, ang nagpundar ng lahat ng bagay ay ang Diyos.
Ano ang katwiran ng Diyos? Pag siya gumawa, siya lumikha, siya nagtayo, saan mo dapat tawagin? 43:7 ng Isaiah, sabi ng Panginoon. Bawat tinatawag sa aking pangalan ay yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Sa tawag pa lang, makikita mo kung totoo eh. Kasi sabi ng Diyos na may-ari, siya nagtayo ng lahat ng bagay, siya gumawa, siya ang etc. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian. Yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Ang iglesia, ang Diyos ang nagtayo niyan eh. Kinasangkapan lang si Kristo, isinugo sa lupa para ideklara yung kalooban ng Ama na itatayo niya ang kanyang iglesia. Kaya, nung matayo, tama ang pangalan, sinulat ng mga apostol, sa 11 talata ng Biblia, Iglesia ng Diyos. No? Nakakuha si Manalo ng lamsa, mali pa. Yun ang masama na papalitan mo yung nasa Biblia ng kung ano gusto mong ipalit. Na kagaya ng ginagawa ng ibang nagtatranslate at ng ibang gumagamit ng mga itinranslate. Kaya gaya nun, kailangan daw pumasok sa kawan. Hindi naman sa kawan papasok eh. Papasok ka kay Kristo. Yun ngang magnanakaw, hindi naman pumasok sa kawan yun eh. Pero maliligtas yun eh. No? Bakit? Nakapasok kay Kristo yun eh. Tinanggap niya si Kristo eh. Bago siya mamatay eh. Hindi nga nabautismohan yun eh. Wala kang kawan na napasok yun. Wala kang nakausap kahit isang kapatid sa iglesia yun eh. Pero naging dapat yun. Kaya para sabihin mo, ang hindi pumasok sa inyo, walang kaligtasan, mali agad eh. Hindi naman nakapasok yung magnanakaw. Pakita nyo sa akin na nakapasok yun. Hindi nga nabautismohan yun eh. Sabi ng pasugo, para ikaw makapasok sa iglesia ni Kristo, kailangan mabautismohan. Di ba meron tayong pasugo nun? Lagay mo nga, para raw makapasok, kailangan mabautismohan. November 1939, page 8, kapatid na Daniel. Upang maligtas naman ang mga tao sa huling araw na ito, kailangan ding pumasok kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pagpasok kay Kristo sa pananampalataya ay magagawa sa pamamagitan ng pagiging sangkap ng katawan ni Kristo o ng Iglesia ni Kristo. At upang ito ay mangyari, ang mga sumusunod ang mga kailangang gawin. Makinig ng mga salita ni Kristo sa pamamagitan ng pangangaral ng Iglesia ni Kristo. Sumampalataya sa napakinggan, magsisi, magbautismo sa pangalan ni Kristo. Pumasok sa iglesia, manatiling nakalapat sa pagkakasangkap at lumakad ng nararapat sa tawag na itinawag. Yan ang paraan daw ng pagpasok sa iglesia. Magsisi, sumampalataya, makinig, sumampalataya, magsisi, magbautismo. Ang nakapasok ay nabautismohan. Aba, si Manalo, hindi nakapasok sa iglesia niya. Hindi siya nagpabautismo eh. Kalimbawa, pagpalagay mo, tama yung salita mo niyan. Siyong bang nabautismohan ba yon? Yung magnanakaw? Hindi naman nabautismohan yun eh. O ngayon, nakapasok ba yun o hindi? Ayon sa pamantayan nyo, para makapasok, dapat mabautismohan. Hindi nabautismohan. Hindi nakapasok. Kasinungalingan na agad yung sinasabi nyo na ang hindi po papasok walang kaligtasan. Iyan ang kanilang turo lalo na nung tagapangasiwa nila ngayon. Basahin natin ang pasugo. Pakinggan nyo ito mga kapatid. Hunyo 1976, pahina 29, sinulat ni Eduardo V. Manalo, hindi maliligtas ang nasa labas ng Iglesia ni Kristo. Kaya hindi raw maliligtas. At alam nyo kung ano raw ang kapalaran ng nasa labas? Pakinggan natin si Eranio Manalo. Alam ko na marami pong hindi sangayon sa mga kaibayo natin sa pananampalataya.
Hindi sila papayag. Iglesia ni Cristo lang ang tagapagmana. Hindi sila papayag. Tayo lang ang tinubos. Pero, mga kapatid, may katubo